Amen. Naniniwala ba kayong pogi kami? Parang mahina. So yun, kamusta pong buhay po nating lahat? Amen. So lahat po tayo ay blessed. Amen po ba? God is good. All the time. God is good. Amen. So before we start, samahan niyo akong pumikita namin sa oras. Naming Diyos na banal, kami po Panginoon Lord God ay lumalapit sa iyo, God. Sa oras na to, nagsusumamo ng papaputo ka, Panginoon. Lord, right now, itago mo ako sa iyong likuran na Lord, ang makita, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon, hindi ang aming sarili, Panginoon. Right now, sa lahat po, Panginoon, ang dirito, Panginoon, buksan mo ang kanilang tenga, ang kanilang puso, Panginoon, upang maunawaan, Lord, mamit, Panginoon, ang layunin mo, ang purpose mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you, God. In Jesus' name, Amen. So yun, nakaka-pressure pala dito. Kailangan ko ba mag-English? Hindi na, magkakakalog na ako kasi alam ko na mga Pilipino naman tayo. Pagod na kami sa English. Pagod na pala sa English. Sige, pwede. Before we start is, yun, habang 1 week pa lang, so 1 week pa lang na sinabi sa akin, nagpipray na Panginoon, na sinabi ko, Lord, anong gusto mong ibaba ko, anong gusto mong i-share ko. And then, nag-come up dun sa title natin na sinabi niya, pakisaan po. Meron po ba? Siguro, The Calling. Kumbaga na, saan natin nakita? Kumbaga, parang, The Calling. Amen. So, ang ating verse na nababasahin is matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 24. At ang sabi po doon, the one who holds you is faithful. He will. Amen. Kung baga dito pa lamang po, naniniwala po ba kayo na sa umagang ito at sa mga nandirito ay tinawag tayo ng Panginoon? Amen. Amen po ba? Amen. God calls us to salvation through Christ Jesus, sanctified by the Holy Spirit as true salvation and service. Kapag tinawag ka ng Panginoon, meron po tayong makikita or malalaman sa kabuuan ng calling. Amen po ba? Amen. Yung calling na nakikita natin is tinawag ka para maligtas. Amen. Para iligtas ka ng Panginoon. And ano po ba? And service. Amen. Ito po ay connection to God's call. Amen. Kung sino po dito ang may cellphone? Amen. Diba pag may cellphone ka nung may tumawag sa'yo, anong lumalabas doon? Calling, di ba? Kasi sa mga tinatawagan kong lumalabas doon, Pogi is calling. Amen. So yun. Pag may tumatawag po sa atin, amen? May tumatawag po sa atin, di ba? Kapag hindi po natin nasagot, hindi natin malalaman kung ano yung purpose ng calling na yun. Anong dahilan bakit po tayo tinatawag? Amen po ba? Amen. So, ang calling is connection to God's call. Kailangan po natin sagutin yung tawag ng Panginoon. Amen. So, calling is God's invitation to you to participate in a specific way to bring Him glory. Sabi po dito, this is a stewardship opportunity that all of us are entrusted with. So, it will involve different roles and responsibility. Amen. Once you accept the call of God, di ba, meron tayong gagawin. Amen. Naniniwala ba kayo? Hindi lang po tayo, once tayo accept the salvation na binigay ng Panginoon, ay, okay na, tinanggap ko na, uupo na lamang ako. Hindi po ganon. It involves different role. Amen. Makikita po doon na meron ibibigay sa iyo na responsibilidad ang Panginoon. Amen. Which may change in various seasons of your life. And alam niyo ba, one thing is for sure, every person who God creates is gold.
Naniniwala ba kayo na lahat po na nandito ay tinawag ng Panginoon? Kung tinawag ka ng Panginoon, magsabi ka ng praise the Lord. Praise the Lord! At alam niyo po ba, kapag tinawag tayo ng Panginoon, sabi niya sa John 15 verse 16, dinagdag ko lang po ito, you did not choose me, but I choose you. Pinili ka ng Panginoon na tawagan. Kasi alam niya, at ikaw ay gagamitin niya. Amen po ba? Nung tinawag ka niya, nung tinawag tayo ng Panginoon, we say yes and we press on. Mangga, ang ganda ng title ng anniversary na. For that, gusto ko batiin ang bawat isa na happy 30th anniversary po ulit. Amen! And by the grace of the Lord and the glory of the Lord, Amen, 30th na. Amen? Amen po ba? Yun. And then when we accept the calling, we are pressing on. Amen? We are pressing on. We are saying yes. Tama po ba? Hindi ka lang nag-say yes kapag may naligaw sa'yo, sasagutin mo. But si Lord, sinasagot mo na. Amen? So, sabi dito sa Corinthians chapter 5 verse 17. Diba? Sabi po na, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. So naniniwala ka na ba na sa oras na ito, hindi na ikaw yung maldita? Hindi na ikaw yung masungit? Bakit hindi na ikaw yung may attitude? Amen. Kasi nga, new creation. Binago na po tayo. Amen. So yung ibinibigay ng Panginoon po sa atin na bago is by the image of the Lord. Amen. And in this verse, makikita natin merong pagbabago. Kasi sabi dito, babaguhin niyo yung pagkatao mo. The old has gone and the new has come. So when you are called, ibig sabihin, dahil binago ka ng Panginoon, dahil inalis niyo yung mga pangit na ugali mo, meron kang gagawin. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, meron kang gagawin. Amen. So, malalaman po natin na tinawag ka sa ministry ng Panginoon. Amen. Kapag nag-say yes ka. Amen. Kapag nag-press on ka sa Panginoon. Amen. So, question is, what is God's purpose for calling you? Ano yung purpose ng Panginoon? Bakit tinawag po tayo? Amen? So, the purpose of God's calling, number one, to share salvation, gaya ng ginawa sa inyo. Amen? Gaya ng ginawa ng Panginoon sa inyo. Bakit kayo nag-say yes? Because you accept God's salvation. Kung baka tinanggap niyo siya bilang tagapagligtas. Sino po dito hindi mo tumatanggap sa Panginoon at patatanggapin natin? Lahat po tayo tumanggap. Amen? So, in this calling, we must do our part. Not only saying, I accept you. Hindi lang nagtatapos sa pagtanggap sa Panginoon. Amen. Hindi lang nagtatapos na, ay okay na ako, in-accept ko naman si Lord. Uupo na lang ako dito at makikinig kay Pastor Morgan. Hindi po pang habang buhay hanggang pagtanggap na lang. Amen. Kundi, pag tinanggap mo, meaning to say, sabi nga dito, God choose you. There is a purpose. Bakit tinawag ka? Bakit pinili ka ng Panginoon? Dahil alam mo ng Diyos, meron kang potensyal. Amen. Alam ng Panginoon na merong uniqueness sa iyo. Amen. Unique ka. Amen. Kakaiba ka sa kakatabi mo. Amen. Hindi kayo similar ng ugali, pero merong unique. Amen. So, when you are called, meron po tayong gagawin. Amen po ba? So, sabi po dito, God calls us to be useful to Him and to other human beings. Gaya po ng pagtawag niya kay Samson to save the Israelites from the hand of the Philistine. Amen? He called Joseph also that he could be useful to Pharaoh and his generation. So, meaning to say, God calls us that He can bless us. Amen. Kasi, alam niyo po ba, hindi natin mapipil na binibbless tayo ng Panginoon kapag hindi natin ginagawa yung part natin. Tama po ba? Like King David, paano siya ginamit ng Panginoon? Di ba? He's just a namamastol ng lupa. Pero dahil nag-say yes siya, nag-press on siya, wala siyang takot na patumbahin yung higante na yan.
Amen? Na handa siyang, sabi ng Panginoon ito yung sinabi niya kung ano yung sinabi ng Panginoon, tutuparin niya. Kasi sabi niya doon sa pinaka-verse, sa 1 Thessalonians, the one who calls you is faithful and He will do it. So kapag sinabi niya na ikaw ay gagamitin niya sa kanyang ministry, Amen. Kapag sinabi ng Panginoon na ikaw ay maglilingkod at magpapagamit sa Panginoon, Amen, tutuparin niya. Amen? Amen po ba? Amen. Diba? Do you know Daniel? Yes. Siya yung one of the character na seeking ni Nebuchadnezzar na kumbaga na-visualize niya, na-vision niya kung ano yung panaginip, na-elaborate niya kung bakit gano'n yung panaginip. Amen? Lahat po ng character sa Bible meron different role. Merong responsibility na binigay ng Panginoon. And this generation, sa bansang Hong Kong, meron po tayo gagawin. Amen. Hindi lang po tayo talaga nagtrabaho dito. Why? Bakit kaya? Bakit? Andito ako sa church. Di ba? Ang main focus natin tayo pumunta dito is to earn money. Para makatulong sa magulang. Pero hindi lang po doon nagtatapos yun. Hindi lang po nagtatapos yun na parang makatulong sa magulang. Dito ka gagamitin ng Panginoon. Naniniwala ako, itong 4 na sulok na ito, magtatimes 3. Magtatimes 3. Why? Kasi gagamitin ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen. In this very day, in this very moment, God is calling you right now. Amen. Na hindi kailangan next week. Next week na lang ako tatayo. Next week na lang ako maglilingkod. Di ba? God wants you to decide right now. Are you willing to decide right now na you will say yes to the Lord? And will you embrace the calling that is giving you right now? Amen? Amen. At basahin po natin sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Ang sabi po dito, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. And right now, when you accept God as your personal Savior, you are receiving something. Na something na ito'y gagawin mo, amen, sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen. Be complete, humble, and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amen. Dito pa lang, I urge you, sabi niya po dito, to live a life of worthy of the calling you have received. And right now, mayroong binibigay sa iyong Panginoon. And right now, may gustong ipareceive sa iyong Panginoon. Amen. Na dapat maiging malaman po natin. Amen. Na meron tayong marireceive sa Diyos kapag tinanggap natin siya bilang as personal Savior. Ang tanong, amen, alam po ba natin kung ano yung na-receive natin? Yun yung question na doon na lang po ba ako namumuhay sa I listen a lot, di ba? Nag-listen na ako ng Christian, pero ang tanong nga, alam mo ba yung na-receive mo sa Panginoon? Di ba? First thing na malalaman po natin na meron tayong na-receive sa Panginoon if we open our hearts to God. Di ba? Na walang halo, yung pureness ng paglilingkod natin. Na every Sunday service, you are excited to meet God. Amen? Yun nga, ang kagandahan kasi pag naglilingkod ka, hindi na kailangan, sister, maghugas ka ng plato. Di ba? Sister, magpunas ka. Hindi, kasi naglilingkod ka. Alam mo na yung heart to serve. Amen po ba? Amen! And most of the time, saan po ba natin pag sinabi natin receive, saan po ba natin yung mostly nakikita? Sometimes, sa birthday mo, may na-receive ka na ba? Amen. May na-receive ka na ba? Hindi pa. So, ang Panginoon may regalo ibibigay sa atin. Amen. So, sa oras na to, can I have a representative na I think 1, 2, 3, 7 person. Ano? Mag-split po din. Amen. So right now, amen. Sige po, may bibigay ako sa inyo.
House and lot? Sige po. Ferrari. Ano pa ba? Land bank. Amen. So right now, ang Panginoon ay binibigay sa inyong regalo. Amen. Ang regalong ibibigay sa inyo right now is gift of preaching, gift of evangelism, gift of giving, gift of ushering, instrument, intercessor, and number 1, yung pinakagusto ng lahat, cleaners. Amen. Alam niyo po ba, itong mga gift na ito, kung titignan po natin, ay ayoko. Di ba? Kasi matrabaho eh. Pero pag gift yung material, ay gustong gusto ko. Pero right now, yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, ibibigay po sa inyo ng Panginoon, are you ready to embrace it? Amen. Are you ready and willing? Amen. Para gawin at tupadin. Amen. Ang plano ng Panginoon. Amen. So right now, okay na po dito. Okay na. Kasi nahiya ako magpa-speak kasi kayo po kasi pumunta dito eh. Kaya sabi ko, wag na. Amen. So yun, ito pong mga regalo ito. Nakita nyo na po yung mga mukha nila. So tandaan nyo na po kung sino sa kanila yung mga nasa cleaners. Amen. Para nakita ko si Tita Cor nasa giving. Amen. Amen. So yun, doon pala kapag alam natin na may binibigay sa atin ng Panginoon, that we receive something from God na doon ka gagamitin, ang gawin natin, we must press on. Kailangan po natin na we say yes, hindi lang po sa yes sa salita, but sa gawa. Amen. Hindi mo ba? Maraming ibibigay ang Panginoon, hindi lang po doon sa seven words na sinabi ko. Amen. Kasi sabi mo sa James chapter 1 verse 17. Sabi po dito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly light, who does not change like a shifting shadow. Amen. So right now, it is a perfect gift from you. It's a great privilege na bigyan ka ng ganitong regalo na nanggaling sa Panginoon. Amen. Na dapat kapag binigay sa iyo ng Panginoon, yes, you will say yes. Hindi pa sila binigay sa iyo ng Panginoon. Ay Lord, ano muna ako maglilingkod? Ipasa ko muna. Hindi. Amen. And this kind of gift, it is a spiritual gift. A person is unique spiritual gift. Amen? So, it can reveal their specific calling and how they are meant to serve with the Christian community. Amen. Bakit po sinasabi ng Panginoon right now yung mga ibibigay ng Panginoon? Bakit po sinasabi ng Panginoon right now that we will say yes to the calling? Ito po yung in-emphasize ng Panginoon sa akin nung ako po ay nagbabasa at nagpipray. Kasi alam ng Panginoon na dito sa Hong Kong, maraming kaluluwa pang hindi naliligtas. Amen. Alam ng Panginoon, amen, kaya sinasabi sa oras na to, gagamitin ka ng Lord. Amen. Eh hindi mangyayari yung paggamit sa iyo ng Panginoon kapag hindi mo sinagot ang tawag niya. Hindi ka nag-say yes at hindi mo binuksan yung regalo. Kasi sabi sa mo, ang isang regalo, pag hindi mo binuksan, malalaman po ba natin yung naman? So, kailangan natin buksan yan. Buksan mo yung regalo. Binibigyan ka ng Panginoon ng regalo. Amen. Kaya right now, you need to open it. Amen po ma? So, the best way to begin by using your gift is to glorify God. To identify which talent you enjoy by using it, in which one you would like to invest a time in. So kailangan po natin makita sa oras na to na God, si Lord, may ibibigay sa inyo. Amen? And sa ibibigay niya sa iyo, you will embrace it. Ang binigay niya kasi sa akin, alam niyo po ba? Ano? Kapugian. Medyo, ang binigay
sabi niya sa akin, kagapuhan. Kasi letter P ako G. Amen. So, di pares lang po yun. So, yun. Lahat po tayo may binigay na talents. I-share ko lang po, quick testimony. Yung kalasya po, bago pa lamang po mag-start, yung church, bago pa lang po si Pastor Jess, humingi ako ng sorry kay Pastor Morgan. Kasi before si Pastor Jess, talagang nag-know ako sa kanya. Hindi dahil, atay ko siya kung baga, hindi ko set kay Lord ako nag-know. Kasi alam niyo po ba ang tumatakbo sa isip ko, number 1, natatakot ako. Natatakot ako, kasi alam ko sa sarili ko, I'm not worthy. Nasa sarili ko, hindi ko kaya. Nasa sarili ko, na isa akong makasalanang tao. Ay hindi ako karapat-dapat. Pero alam niyo ba, once na tinawag ka ng Panginoon, patuloy kayong tatawag. Yes! Once He called you to serve Him, wala kang magagawa. Amen. Kasi hindi ikaw yung pumili sa Panginoon, siya yung pumili sa inyo. Amen. Amen. So, yun ang lesson na nakita ko. Na kahit anong takas ko, parang si Jonah. Kahit anong ngayon ko. Pero, si Lord, tawag ng tawag. Merong conviction. Merong pangungusap. Yung pangungusap alagipad. Tinatakpan ko na yung tiya ko. Ang kulit mo yun. Gagano ko pero. And the days goes by, habang tumatagal, may binibuild si Lord sa puso ko. Sabi ko, alam ko na. Kaya mo ako hindi pa tinawag sa ganitong sitwasyon. Kasi hinahanda mo ako. Hinahanda mo ako. Kasi once na hinanda kita, sabi niya, once na hinanda kita sa ganitong sitwasyon, sa ganitong ibibigay ko sa iyo, you are ready. Amen. Sa atin, na nandito, right now, hinanda na kayo ng Panginoon. Amen. And you need to motivate. The one thing I know, gusto sabihin ng Panginoon sa akin, nung na-receive ko itong word, hindi lang po dito sa apat na sulok magkakaroon ng Jesus Christ of glory. Amen. 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 Hindi lang po dito. So dadami po ang expansion ng church. Amen. May Jesus Christ of glory sa Disneyland. Lahat po ng sulok dito po sa Hong Kong. Amen. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Amen. So, tingnan niyo po, yung nangyayari, hindi lang po sa Hong Kong. Maging sa Pilipinas, ginagamit tayo ng Panginoon. Hindi nyo alam, baka sa pag-uwi nyo. Amen. Gagamitin kayo ni Lord. Amen. Yun po yung purpose ni Lord. Kaya nga hinahanda po tayo dito. Kasi ang training ground natin, ang field, amen, nandyan sa labas eh. Kaya nga tayo dito binibuild sa loob ng iglesia. Binibuild yung strength. Amen. Binibuild niya yung spiritual life natin. We have brought maturity sa loob ng church kasi alam ng Panginoon, gusto niya kanya pasabakin sa loob sa gera. Amen, sa labas. Kasi ang isang sundalong hindi handa, paglabas dyan matutumba. Kaya niya tayo hinahanda. We must be equipped. Amen po ba? Amen. So right now, sino po dito excited to receive something from God? Amen. Amen. And right now, if you receive, gusto mo makareceive yun, pwede po ba tayo tumayo? Handa po ba tayo makareceive sa Panginoon? Amen. And this very moment, mananalangin po tayo sa Panginoon. We will ask God, ano po yung gusto mong ma-receive ko, Lord? Ano po yung gusto nyo ibigay sa akin ng Panginoon? Ano po yung calling ko? Ano yung purpose ko? Bakit ako nandito ngayon? On this very moment, come on, close your eyes. Talk to God. Kausapin mo ang Panginoon. Father, salamat Panginoon sa umagang ito.
sa pagtawag mo sa atin. Lord, salamat Panginoon sa kaligtasan. Sa oras na to, Panginoon, sa oras na to, at this very moment, I will accept the gift. Sa oras na to, Lord, I will say yes. I will press on to the calling. Right now, ibibigay mo sa akin regalo. I will cherish it. I will mold it. Lord, palalaguin ko to. Pag-iingatan ko to. Sa oras na to, Panginoon, hindi na ako magdadalawang isip. Ipagpapadin ang pangako mo, ang plano mo sa buhay po namin, O God. Hallelujah, O God. Jesus, O Lord. Father, I know gagamitin mo kami mightily in your name. In the life of our family, in the life of our friends, in the life of in our workmates, in the life sa buhay po Panginoon ng aming mga sa community, O God, sa loob ng church. There will be expansion, there will be multiplication, and there will be double victory upon victory. Right now, puno pa rin namin, Panginoon, ang layunin mo habang kami nabubuhay sa mundo ito. And Lord, we will continue to serve with a humble heart. We will continue to serve, O God, with a pure heart. Hallelujah. Maraming kami na ng Panginoon for the